kotse ba? Feel kotse na. Hindi na rin siguro bago sa ating lahat na marami ng mga kotse dito sa Pilipinas na gawang China. Actually, significantly cheaper nga sila and just as good or even better sa mga nakasanayan na nating mga brands dito sa Pilipinas. Kaya naman marami na rin gustong sumubok na bumili ng kanilang sariling China-made cars. Pero tingnan nyo to, yung Geely. Nakapasok sila sa top 10 best-selling cars in 2021. Hindi masama. At mukhang nakarinig na rin ng mga accessory makers in China dahil gusto na rin nila pumasok sa market natin. Kagaya na lang nito, ang DD-Pi na merong Z40 dashcam. Now, what's so special about this dashcam? Pag-uusapan natin yan mamaya. But let's focus more on the company first. Sino nga ba ang DD-Pi? Well, DD-Pi started in 2013 and their focus was more on image solutions for users. Ngayon, hindi rin nagtagal, naging #1 dashcam brand din sila in China. Now, paano nila matutuloy-tuloy ito sa Pilipinas, you ask? Dahil dito, sa Z40 dashcam. Now, this Z40 dashcam is actually a dual-channel GPS model na meron ding rear cam module. So, it has all the goods. Pero bago natin pag-usapan pa more on the specs, i-unbox muna natin to. Okay, so bubuksan na natin siya. Kung makikita nyo, very compact yung box niya, and it's sealed very well. Actually, hindi rin siya na mahirap tanggalin. Medyo masikip lang. Pero alam niyo naman tayo, pag masikip, okay kasi safe, di ba? At least alam mong talagang secured na secured yung package. Ayan, so bubuksan na natin. Save Mother Earth pala. Bulsayin. Okay, so ito na yung box. So makikita nyo sa taas, may seal din siya. So in fairness naman, talagang pinag-isipan niya. At sabi nila, do not accept if seal is broken. Ayan, so hindi na natin kailangan ibalik kasi hindi naman broken. So ang gagawin mo, ito, may sleeve siya dito. Kung makikita nyo, nandito yung sleeve, nandyan yung tsura ng dashcam, yung rear cam, with all of the other specs around it. Ayan. And napakadali lang din siya i-unbox dahil isa-slide mo lang siya palabas nung kanyang sleeve. So sabi dito, meron siyang 24-hour parking protector. Ayan, so it will keep an eye on your car. Tapos meron din siyang 24-hour parking monitor. Ayan, so makikita niya dito yung mga specs ng kanyang operating temperature, and all of that jazz. Ayan. Mababasa nyo naman kung bumili kayo. Meron din naman siya dito, ngayon, D2 Save Storage Technology. Mamaya, explain ko kung ano ibig sabihin niya, Tapos, ayan, syempre, itsura, yung barcode, ayan, at kung ano pang mga ibang details na gusto nyong malaman kapag bumili kayo ng sarili nyo. Pero ngayon, ito, titingnan na natin yung mga laman ng ating package. Simulan na natin, of course, sa main box natin. Ito yung main dashcam niya, yung Z40 ni DD-Pi. Ayan, so tingnan nyo naman, very classy in black, diba? Matte black casing with the matte black design. Ayan, so makikita nyo. It has all of the details that you want. It has a Chinese and it has an English. So hindi nyo kailangan maging Chinese para maintindihan ito. Ayan, at makikita mo yung mga slots natin, nandito din. Ayan, meron tayong micro SD slot dito. Ayan, very basic, nothing complicated about this. The buttons here, you have set, mic, album, and lock. Ayan. So, meron din siyang pandikit dito na 3M. Alam niyo nang matibay dahil 3M. So, there you have it. And this is the cam. This is the camera. Ayan, na poprotekta sa inyo. So, there you go. Very straightforward yung packaging niya, So, moving on to the accessories that we have here inside. Meron siyang manual. Ayan, para sa mga may manual kayo. At syempre, meron din tayong 3M ulit, Para kung sakaling hindi gumana to, meron kang extra. Or pag nawala na yung dikit, andyan na lahat, all in a plastic bag para hindi kalat-kalat. There you have it. Ito yung cord. So, ito yung sasaksak nyo para mag-power on siya, syempre. And nandito naman yung ilalagay nyo sa inyong power outlet. Yan. So, buksan natin siya. Again, neatly packed everything, Ayan siya. So, very basic. Sasaksak nyo lang ganyan. Yan. And then, sasaksak nyo sa main. Dito. Ayan. Type-C pa siya. So alam nyo, powerful. Type-C. And there you go. Very basic. Like any other dashcam naman. Very easy to install. Very easy to assemble. Ayan. So ito yung main box niya. This is what it looks like inside with all of its content. Ngayon naman, let's move on to the rear camera. So sabi ko nga kanina, meron siyang rear camera module. So let's see what's inside. Now, yan na siya.
Ayan. So ito yung design. Rear camera sa likod. Details of the rear camera. Do not accept if seal is broken. Ayan. So buksan na natin siya. Yun. Again, module para sa mga yan. At syempre meron din tayong extra pandikit. And ito na yung mismong camera. Mukhang mali yung pagkabukas ko, parang dito dapat Yan, buksan natin ng tama. Yan. So, tanggalin natin yung seal. At there you go. This is it. Ito yung ating ayaw niya magpatanggal Ayan. This is it. Yon. There you have it. O, di ba? Nahirapan akong tanggalin. Ibig sabihin, talagang well-packed and stored inside the box. Pero ito siya, ito yung rear camera natin. There you go. There you go. And then, of course, you have the wire naman na tatakbo din sa kotse nyo, no, para gumana siya. So, very straightforward. These are everything inside the box. Now, let's talk about naman, specifically, more on the details, no, of what this camera can actually offer. Ngayon naman, himay-himay na natin yung laman ng ating box. No? Simulan na natin dito sa front camera natin. Now, very powerful ang camera na to because it is actually 2592 by 1944. Mas maganda pa sa Full HD. Ibig sabihin, pwede nang gamitin pang vlog. Pero in all seriousness, no, maganda to dahil malinaw na malinaw ang makikita mo. Klarong-klaro, kahit yung mga sumisingit sa'yo, makikita mo dahil may 140 degrees din siya na wide angle. So, ibig sabihin talagang malaki ang nasasagap na itong view, no? So, siguradong safe ka talaga. Or at least makikita mo kung sino yung mga na sumisingit sa'yo. Anin mo yung resolution na yun kung hindi naman malinaw ang ginagamit niyang sensor. Kaya naman ito, equipped with a Sony IMX335. Kaya alam mo talagang pang pelikula yung makikita mo. Or at least klarong-klaro lang, di ba? Para mas maganda ang huli mo para sa mga tao na sumisingit-singit sa'yo. Now, let's move on naman to the rear camera dahil we all love a good rear. Ngayon, itong rear camera na to, sumasabay din sa maraming brands, no? 1080p, very relevant pa rin kasi kung titingin ka rin naman sa market, ang pinakamagandang rear camera din is actually relatively nasa 1080p din naman. So, pwedeng-pwede talaga, sumasabay. Ngayon, ang maganda pa dito is that it has a 360-degree angle, so pwede mo siyang i-adjust para tamang-tama yung view nyo. Or, pwede nyo rin siyang idikit sa loob ng kotse nyo para makabantay kayo sa mga cotton cups. O di kaya naman yung mga Grab drivers na nanonood, di ba? Pwede nyo bantayan yung mga ginagawa ng mga tao sa likod ng kotse nyo. Now, let's move on naman sa mga special features na meron ito na mukhang wala yung iba. Simulan na natin sa emergency recording in the form of G-sensor. Ngayon, maganda tong G-sensor na to dahil kapag na-sense ng dashcam mo na may collision, may shock, instantly magsisave siya ng 10-second video na protected. No? Kahit na punong-puno na yung SD card mo, talagang i-make sure ng dashcam na saved yun. O diba? So talagang alam mo na walang footage na nakakalabas. Dito naman tayo sa specifically minanufacture mismo ng DDPi, which is the D2 dual channel storage. Ngayon, ang maganda dito is kapag let's say nagloko yung SD card nyo, nako, automatic namang magsisave pa rin yan ng mga emergency videos, no? And kapag kunyari, let's say okay na, nakahanap ka na ng kapalit na SD card na maayos, siya na mismo ang magsisave doon sa SD card na yun. So basically, kumbaga, pinoprotect niya lang din yung mga videos, especially emergency videos na na-store ng inyong dashcam habang nagloloko yung SD card nyo. O diba? Safe na safe. Eh, alam mo naman tayo, diba? Minsan nakakalimutan natin na palitan yung SD card natin or di kaya bantayan yung mga footage na nasushoot ng dashcam natin. At least dito, may peace of mind tayo na kahit magloko yung SD card natin, eh, protektado pa rin tayo ng Z40. Besides all of these wonderful features, meron pa siyang 24-hour parking surveillance, emergency recording, built-in GPS Wi-Fi, meron pa siyang super capacitor power at seamless loop recording. At ito pa, meron pang pa-app si DDPi para sa Z40 nyo. So, hindi lang basta download and watch ito kundi pwede na rin kayo mag-edit mismo sa app so that you can only select the ones that you want, the footages that are important to you. And I am pretty sure na gusto nyong malaman kung ano itsura ng mga videos na matitake ng DDPi Z40. Well, let's all watch this.
You can get the most affordable deals ng DD Pi Z40 sa Shopee store nila. At kapag ginamit nyo yung discount na nakikita nyo on the screen, pwede pa kayo makakuha ng additional 300 pesos discount off the price. Pero syempre, i-note nyo na rin yung 33, 44, 55 at kung ano-ano pang mga marketing plans na ginagawa ng Shopee dahil doon kayo makakamura. So abangan nyo lang yung mga dates na yun, ilagay nyo na sa reminders nyo dahil for sure gusto nyo nang i-add to cart ito at kunin na agad-agad. And this has been Cholo de la Cruz, your host. Don't forget to follow me on my socials. It's Instagram at sa Facebook at sa TikTok. Cholodi po yan. 3 I, CHOLODIII. And of course, pakinggan nyo na rin ako sa radyo. Parang awa nyo na. 6 to 9 p.m. sa Q Radio 105.1. Kalaban ako ni Stanley. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, Coach ba? Philcoche na!